Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po natin napapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. So, syempre, bago po natin ito umpisahan, nais kong magpasalamat sa Team Kapuso na nandyan po si Ma'am Jane, ang ating founder, at si Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Arnel Plaza, Sir Freddy, kapatid Rimari, kapatid Irene, at syempre sa kasama ko rito sa bahay, isang vlogger din, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre si kapatid ROC Out of the Box, Ate Jose Tixon. At syempre shout out sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club at Kuwait Maharlika Lady Eagles Club. At syempre sa lahat ng mga kaagila sa buong mundo, shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na ang ating kaagila dyan sa Nilayagan Eagles Club sa Agusan del Sur. At ngayon, may bago naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Rinalyn. Kuya, isa ako sa mga tagapakinig ng iyong palatuntunan. Kaya naisip ko na rin mag-share ng aking kwento ng buhay. Kuya, lumaki ako na wala akong mama. Dahil sabi ng aking papa, 2 taon pa lamang ako. Iniwan na ako ng aking mama, kasama ang aking 2 kapatid. Mayroon daw po silang hindi pagkaintindihan. Kaya nung mamulat ako sa mundo, wala akong mama, kuya. At yun nga, lumakad ang araw. Taon ang lumipas. Nagdalaga na ako, kuya. Matured na ang aking pag-iisip. Isang araw, pumasok sa aking isip na hanapin ang aking mama at 2 kapatid. Dahil high school lang ang aking natapos, kuya. Kaya pagkatapos kong mag-aral sa high school, yun ang naisip ko. Hanapin ko sila. Gusto ko silang makita. Nakita ko ang aking mama sa pamamagitan ng picture, kuya.
at ang aking mga kapatid. Kaya nagtanong-tanong ako sa aking mga tiyuhin at tiyahin na nasa ibang ibayo. Kaya nung pumunta ako, hindi ako nabigo, kuya. Nabigyan ako ng contact number ng aking mama. Kaya nung makuha ko ito'y napakasaya ko. Dahil sa wakas, makikita ko ang aking mama at mga kapatid. At hindi na ako nagtagal, kuya. Nanghingi ako ng pera sa papa ko. Dahil na makausap ko ang aking mama, mas lalo akong na-excited na makita sila. At gustong gusto rin ng mama ko na makita ako. Nagpasalamat siya. Na tinawagan ko siya. Hindi raw niya akalain na tawagan ko siya. At ang alam niya, nagtampo ako sa kanya. Kaya nang mabigyan ako ng pera ng aking papa, kuya, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan ko sa probinsya ang aking mama. At doon, kuya, sa wakas, nagkita kami ng personal ng aking mama. Niyakap niya ako at nanghingi siya ng tawad sa akin. Ako naman napayakap ng mahigpit sa kanya. Dahil sa tagal ng panahon, doon ko lang nakita at nayakap ang aking ina. At doon ko nalaman, kuya, na mayroon na rin pala siyang kinakasama. At nagkaroon na rin siya ng dalawa pa na anak maliban sa dalawa kong kapatid. At winelcome naman ako sa kanilang bahay. At doon nagkita-kita kami ng aking dalawang kapatid. Nagkumustahan. Ang saya namin, kuya, na magkausap. At dahil doon nagpasya ako, na doon muna tumira sa kanila at maghahanap ako ng trabaho. At pumayag naman ang aking mama at ang aking stepfather. Tamang-tama daw may nangangailangang tindahan. Na kailangan daw ng tindera, hindi kalayuan sa kanila. Kaya nag-apply ako, kuya. At tinanggap naman ako.
madaling salita, nakapagtrabaho ako, kuya. Isang araw, day off ko noon. May bumisita sa bahay na itago na lang natin sa pangalang Dudong. Kaibigan siya ng aking stepfather. At doon nagiinom sila. Doon kami nagkita ni Dudong at nakita niya ako. At iwan ko ba, kuya? Mula nang makita ako ni Dudong, lagi na siyang pumupunta ng bahay. Minsan na huli kong laging nakatingin sa akin. Hanggat dumaan ang isang buwan, niligawan ako ni Dudong, kuya. Limang taon ang agwat namin ni Dudong. Matanda siya kaysa sa akin. At first time kong naligawan ng isang lalaki, kuya. Kaya di kalaunan. Sinagot ko rin si Dudong, kuya. Noong una, hindi ako nagpahalata sa aking mama. Pero sa katagalan, dahil lagi nang pumupunta si Dudong, nalaman din ng aking mama. Kaya nung malaman niya, nagalit siya sa akin, kuya. Dahil hindi daw niya gusto si Dudong. Ayon sa kanya, ayaw niya kay Dudong dahil lagi itong nagiinom. At hindi raw ako bagay kay Dudong. Pero kuya, napamahal na ako kay Dudong. Dahil mabait naman. Pero lagi kaming nagtatalon ni Mama dahil kay Dudong. At dahil doon, mas minabuti namin ni Dudong na magtanan na lang. Kaya nagtanan kami, kuya. Pumunta kami sa mga magulang ni Dudong sa kabilang probinsya. Doon pinakilala ako at natanggap naman ako ng kanyang mga magulang. Isang linggo na ako doon na nakatira. At ang sabi ng mga magulang ni Dudong,
kailangan daw bumalik kami ni Dudong sa mga magulang ko at mas magandang magpaalam na mag-asawa na lang kami. Kaya dahil doon, pumayag kami ni Dudong. Bumalik kami doon sa aking mama. At doon, nagpaalam si Dudong na gusto niya akong pakasalan. Mag-iipon lang daw siya para kami maikasal. At dahil doon, pumayag ang aking mama at ang aking stepfather. Kaya pagkatapos na nag-usap, bumalik kami sa bahay ng mga gulang ni Dudong, Kuya Kalbo. At dahil kailangan niya mag-ipon at dahil malayo ang kanyang trabaho, nagpaalam si Dudong na hindi siya mag-uwian ng bahay para makaipon. Kinausap ko si Dudong na pwede namang magkasama kami. Pero sabi niya, maiwan lang ako sa bahay ng kanyang mga magulang. Mag-uwian na lang siya twice a month. Wala akong magawa, Kuya, kundi sundin ang kanyang plano. Kaya ginawa ko na lang, tinatawagan ko siya araw-araw. Umaga at pagka-uwi niya ng bahay. Pero lumipas ang 3 buwan. Iwan ko ba kung bakit sinabihan ako ni Dudong na bakit daw ako laging tawag ng tawag. Istorbo daw ako. Nagtalo kami, Kuya. Dahil pag ako naman ang tumawag, alam ko naman ang kanyang trabaho at alam ko ang hindi niya trabaho. Eh pagkatapos ng kanyang trabaho, doon ako tumatawag sa kanya. Pero iwan ko kung bakit niya sinabing istorbo na ako sa kanya. Nag-isip ko, Kuya. At ang mahirap nito, buntis na ako, Kuya, ng mga panahon na iyon. At lalo akong nasaktan. Nang sinabi ko sa kanya na buntis ako. At sinabi niyang hindi niya aakuin ang pinagbubuntis ko. At pagkatapos doon, hindi ko na siya matawagan, Kuya.
ko alam ang aking gagawin noon. Alam ko sa sarili ko na siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Dahil wala naman akong ibang lalaki kung hindi siya lang. Kaya umiiyak ako, kuya. Nagtaka ang mama ni Dudong at papa ni Dudong kung bakit iyak ako ng iyak. Sinabi ko ang dahilan na hindi inako ni Dudong ang pinagbubuntis ko at pinagbawalan na niya akong tumawag sa kanya. At nang dahil doon, kuya, bumalik ako sa aking papa. Galit na galit ka ang papa ko nang ako'y makarating sa amin. Sa nangyari sa akin. Gusto niyang harapin si Dudong. Hindi raw ito nagpakalalaki sa akin. Pero sabi ko, huwag niyo nang pag-aksayahan ng panahon ang taong ayaw. Hanggat isinilang ang aking pinagbuntis, kuya, isang batang lalaki. Kaya na makita ng aking papa na batang lalaki ang kanyang apo, tuwang-tuwa ang aking papa, kuya. Meron na raw siyang apong lalaki. Malaking pasalamat ko sa aking papa, kuya. Dahil tinulungan niya ako sa mga gastusin ng bata. Mag-iisang taon na ang aking anak noon. Wala kaming kontak ni Dudong. Kahit hanapin ko sa FB, wala siya. At doon, kuya, may nakilala akong isang lalaki. Naitago na lang natin sa pangalang Glenn. Tama ang kasabihan ng mga tao. Kung mayroon daw na isarang pinto, mayroon naman daw magbubukas nito. Kaya, niligawan ako ni Glenn. At alam niya ang sitwasyon ko. At ayon sa kanya, kaya niyang magpakatatay sa anak ko. Sagutin ko lang siya. At handa niya. Handa niya akong pakasalan kung gustuhin ko.
hindi agad ako naniwala sa kanya, kuya. Dahil masakit ang ginawa ni Dudong sa akin. Pero laging nandyan si Glenn. Sa katunayan, nagbibigay siya ng financial sa aking anak. At nakita ko ang kanyang sinseridad, kuya. Kaya pag birthday ng aking anak, sinagot ko si Glenn. At kinausap niya ang aking ama. Na kung pwede daw, magsama na kami. At tinanong ako ng aking papa, kuya, kung ano daw ang desisyon ko. Ako ang masunod. At doon nagdesisyon ako, kuya. Pumayag ako na magsama kami ni Glenn. At doon agad, nagpakasal kami sa huwes. At doon ko napagtanto na mahal talaga ako ni Glenn. Kaya ngayon, kuya, masaya kaming nagsasama ni Glenn. At nagdadalang tao na rin. Dahil dito, lalong masaya at nagmamahalan kami ni Glenn. Kuya, sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Salamat sa iyong programa. Dahil dito, nagbigay ako ng kwento ko ng buhay para mapakinggan ng iyong tagapakinig. Maraming salamat at hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Rinalyn. Ma'am Rinalyn, maraming salamat po sa iyong tiwala na ibinigay dito sa ating palatuntunan na ating balikan ang nakaraan. Napakaswerte po ninyo
dumaan man kayo ng kabiguan. Pero tama po kayo. Kung may naisarang pinto, ay may magbubukas na panibagong pinto para sa iyo. At yun nga, dumating si Sir Glenn sa iyo. Nasaktan ka man sa pag-ibig kay Sir Dudong. Pero may totoong nagmamahal at tanggap ang iyong nakaraan ni Sir Glenn. Kaya maraming salamat po kay Sir Glenn sa totoong pagmamahal na ibinigay sa iyo. At tinutuo ang kanyang pagmamahal at pinakasalan ka. At dahil doon, naging masaya kayong dalawa. Dalangin namin na marami pang biyaya ang darating sa inyong pamilya. Kaya kami nagpapasalamat, lalong-lalo na ako, sa iyong tiwala na ibinigay dito sa aking programa. Muli maraming salamat po, Ma'am Rinalyn. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Rinalyn? Mag-comment at syempre, i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala ng sulat dito sa ating palatuntunan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, now i-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel na June Sahay Bird. At inyo po akong i-follow dito sa aking FB page, June Sahay Kalbo. Kung kayo man ay may kwento ng buhay, kwento ng pag-ibig, kwento ng pamilya, kwento ng kaibigan, maaari po ninyong ipadala dito sa aking messenger, June Sahay Kalbo, para ating mabasa dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Ito nga po pala si June Sahay Bird at si June Sahay Kalbo ang nagsasabing, God bless us all.